Hello guys! Maligayang pagbabalik sa aking channel. So, bago po ang lahat, gusto ko lang pumapasalamat dahil I already reached 100 subscribers kahapon. Thank you po! 100 subscribers kahapon. Tapos, right after I announced it sa Wattpad and Facebook, sinek ko siya kanina. And we have 106 subscribers. Thank you so much po for subscribing on my channel. And hopefully, magustuhan niyo po yung mga video ko. And so, today, we're back with another video. At ang gagawin natin ngayon, as promised, is I will be sharing to you some or just random writing tips. Writing tips, pero I won't be talking about technicalities or grammars, punctuations, mga ganun, kasi bulok din ako dun minsan. Yan. Random writing advices. I think I'm just going to share to you the things that I follow as a writer and my personal belief as a writer. Konti lang naman yung fina-follow ko. Siguro more on personal belief as a writer. So, yun. So, stay hanggang matapos yung video. Thank you so much, and like and subscribe to my channel if you want to. And bakit parang ending na, char? Kasi yan. So for the first advice, first sharing, first mindset is to love what you are doing. Sobrang gasgas niya na. Sobrang gasgas na ng sinasabi sa mga writer na love what you're doing, love what you're doing. Pero, na-realize ba talaga natin kung anong ibig sabihin ng love what you're doing? Siguro kasi merong mga pagkakataon na dumadating sa isang writer na when supposedly ang writing is maging escape or maging way to share, to express ng isang writer, dumadating ang pagkakataon na nadi-discourage ang mga writer, dumadating ang mga oras ng comparison, dumadating yung mga oras na hindi mo alam kung bakit ka ba nandun sa platform na yon. And siguro mas okay na maging mindset na, hindi lang mindset, but it should stay true to yourself na to love what you're doing. Kasi iba talaga yung effect kapag gusto mo yung ginagawa mo. Dumating man yung time na ma-compare mo yung sarili mo sa ibang writer, dumating man yung time ng insecurity, which is hindi naman maiiwasan. When you have the mindset that you love what you're doing, kahit ma-experience or maramdaman mo yung insecurity, yung sa comparison, yung discouragement, right after that, mas mangingibabaw pa rin yung feeling na, I love what I am doing naman, so it doesn't matter or it's okay kung maramdaman ko yung mga ganong bagay. Iba kasi talaga yung nabibigay na satisfaction kapag gusto mo yung ginagawa mo. And I think na hindi lang siya magagamit sa writing, but also sa daily basis lang ng buhay. The satisfaction that you get from doing what you love is grabe yung term. So yon. Next would be write only if you are motivated to do so. Pero ito naman, sinishare ko lang din personal belief ko. Okay lang kahit hindi nyo siya i-follow. Pero ako, I write only when I am motivated to do so, or I have the inspiration and time to do so. Hindi ko fina-force ang sarili ko na mag-update kung hindi ko talaga kayang mag-update. That's the reason why I don't have update schedules. I tried na magkaroon ng update schedule, pero ang na-cause niya lang sa akin, ang nabigay niya lang sa akin ay stress at pressure. Kasi syempre, nagsabi ako na mag-update ako ng MWF, halimbawa. Monday, Wednesday, Friday, but minsan dadating yung araw na yon na wala pa akong naiisip. So, instead na gusto ko sanang magsulat, parang dahil sa pressure na dapat mag-update ako ngayong araw, wala akong nagagawa. So, yun. Tsaka, yun nga, nabanggit ko kanina yung satisfaction. Feeling ko kasi ako kapag nagsusulat ako, gusto ko habang nagsusulat ako ay nasasatisfy ako. Hindi sa nasasatisfy ako dahil maganda yung outcome. Hindi yung ganon. Yung satisfaction na binibigay habang nagsusulat ka is, halimbawa, yung ini-imagine ko or yung gusto kong maparating na feeling is yun yung nararamdaman at nai-imagine ko while writing. Gusto ko ganun yung pakiramdam habang nagsusulat ako. I don't want
or ayoko na nagsusulat ng ang mindset ko is, or ang isip ko is, hindi kung ano yung gusto kong isulat, kundi yung fact na dapat makapag-update ako that day. Kasi pag ganun yung naging mindset ko, right after I write the chapter, parang feeling ko, okay na, tapos na, naisulat ko na, parang ganun lang. Wala siyang satisfaction, wala din yung feeling, wala din yung... So, feeling ko, pag ganun ako habang nagsusulat, kapag pinablish ko siya at binasa ko siya, feeling ko iba yung pakiramdam. So, yun. Only when you are motivated to do so, to write. And I think, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ang writing, minsan nagsiserve yan as a way to escape, as a way of escape to other writers, and sometimes, yun nga, hindi pala sometimes, but should be a way to express. But if writing a chapter causes stress to you as a writer, I think you should stop for a while and let yourself mag chill ka lang muna saglit. Hindi naman porket writer ka, kailangan araw-araw kang nagsusulat. And I think that's my third advice. Oftentimes nababasa ko na, you're a writer, so you're supposed to write. Which is true, yes, but not all the time. Hindi naman kailangan na araw-araw ka nagsusulat dahil lang writer ka. So yun nga, give yourself some chance or some time to rest, to relax, to chill, ganun ba yung term? Parang ganun pa. Huwag mong pilitan lagi yung sarili mo na magsulat. Kahit pa hindi ka magsulat for a day, for a week, for a month, writer ka pa din. Sa'yo pa rin yung story mo. Ikaw pa rin ang nagsulat nun. So, yun. Give yourself lang talaga ng time para makapagpahinga. Next would be, ano pa ba? Sobrang random lang na sinasabi ko. Yung pumapasok lang sa isip ko. Ano pa ba? Yun. I've been thinking about it. Ganun. Kasi meron akong nababasa madalas sa mga social media na sinasabi na you're something like, but not the exact words, that you don't deserve to be a writer if you're not, or if you don't read that much. Parang ganun. That's not the exact phrase, pero something like that. Which is, sometimes na-offend ako pag ganun. Kasi ako, hindi ako palabasa. Hindi ako palabasa. Hindi. Compare sa expectation ng tao na, since sobrang dami ko nang naisulat, siguro iniisip na iba, siguro ang dami ko na rin nabasa. Pero ang totoo, hindi talaga ako palabasa. But when I read, I make sure that the story that I read stays with me forever. Ibig sabihin, when I read, I make sure na may nakukuha talaga ako, or yun nga, it stays with me. And I think, hindi naman yun sa dami ng binabasa mo. I personally believe that kahit kaunti lang yung binabasa mo, kung yung message, yung purpose, yung gustong iparating ng libro, ay nagigets mo, nare-realize mo, naiintindihan mo, at pumapasok sa puso at isipan mo. Parang ganun. I think it's okay naman. Hindi ko pinagmamalaki na hindi ako madalas magbasa. It's about yung mga fiction story, mga ganun. Pero, yun nga. Yun. Tapos, hindi rin ako madalas magbasa ng mga, yung as in, nag-bench read ng mga ways or tips in writing. Hindi ako madalas magbasa nun. But, kagayan lang din ang pagbabasa ko ng fiction. Pag may nabasa akong isa, dalawa, sinisigurado ko naman na maiintindihan. Yung naiintindihan at maiintindihan ko at mai apply ko sa sinusulat ko. At the same time, it's okay if you don't read what everyone else is reading. For example is, hindi ako magbibigay ng title, pero for example, ang mga sikat na story, it's okay. Ewan ko lang kung ako lang yung nakaka-feel ng ganon. But sometimes, I come to the point of, na-feel ko na, binabasa nilang lahat pero hindi ko binabasa yun. May mali ba sa akin? Parang ganun. Hindi naman sa may mali sa akin. Pero minsan na-feel ko, bakit nga ba? Na kung ano pa yung gustong basahin ng iba, hindi ko siya gustong basahin.
ewan ko din. Pero syempre, hindi ko naman binababa yung mga writer or yung mga story na yun. I'm sure na magaganda din yung mga story na yun. Kasi hindi naman yung magugustuhan ng mga tao kung hindi magaganda. But, ang gusto ko lang sabihin is, it's okay if you're not kasama, na hindi tulad ng iba ay hindi mo binabasa yung mga sikat na story. It's okay if you read undiscovered stories, which is ganun yung ginagawa ko. Hindi sa ginagawa ko, pero I always find myself, I always find myself reading undiscovered stories, especially the stories of my mutuals on Wattpad. And I think, yun nga, gusto ko lang linawin na wala akong binababa dito, pero gusto ko lang din i-share sa inyo na give undiscovered writers and give undiscovered stories chance, kasi hindi talaga kayo magsisisi. Dito pa lang sa community where I am in, which is the K-pop community. Yung iba kasi feeling nila kapag K-pop community, ay naku, puro pagpapantasya lang yun sa mga bias, sa mga idols nila. Pero no, sa side ng pagiging writer ng mga K-pop fan accounts. Kasi sa K-pop community, magugulat ka na lang talaga kung gaano kagaganda yung mga story nila. Although not everyone is fluent in English, not everyone is nakaka-follow sa show versus tell na pagbibigay ng story. If you're going to look into the content, the message, and the concept of the story, mapapawaw ka na lang talaga. Ewan ko, pero ganun yung nafe-feel ko. Sobrang, hindi naman, pero yung mga story is raw, bago, yon. Tapos, ang gaganda talaga. They deserve recognition. They deserve a chance na makilala at mabasa ng mga tao. Yon. And related to that, I personally believe din kasi that our ability as a writer is not limited to how much we read. Kasi, yung sinusulat naman natin o yung mga dapat natin isulat is hindi lang nakadepende sa kung ano yung binabasa natin. Meron pang other way so you can write something, which is, katulad ko, observation, experience, and by watching. You see, hindi lang siya limited sa pagbabasa. Observation. Halimbawa, katulad ko, kapag nakaupo lang ako sa jeep, tapos mag-observe lang ako sa paligid ko. I don't observe for the sake of writing. Pero if I know that I can take advantage of a situation to observe so that I can write, I always take the chance para i-observe kung ano yung nangyayari na yun para may maisulat ako. Experience, kung ano talaga yung na-experience mo, pwede mo siyang isulat. And by watching. Sa by watching, it doesn't mean that you have to copy what you have watched. But you have to learn from what you have watched. Halimbawa, nanood ka, tapos na-impress ka dun. Pwede mong maging mindset na, ay, paano ko ba maipararating yung same feeling na naramdaman ko while watching this? Parang something ganun. So, hindi lang siya limited sa pagbabasa. But of course, reading is very important pa rin. Okay lang kung hindi sobrang dami ng binabasa mo, pero dapat magbasa ka pa din. Kasi may matututunan ka talaga pag nagbabasa ka. Magbasa ka ng mga writing tips, magbasa ka ng mga book reviews, magbasa ka ng ibang story. Next advice is, ano pa ba? When it comes to characters. So, hindi ako mag-focus sa main characters. Let's focus sa mga supporting characters or sa mga extras. Sa mga nagbabasa ng writing tip ko sa Wattpad, siguro alam nyo na kung tungkol saan ang sasabihin ko dahil nakapag-publish na ako ng chapter about role of an extra. Ako personally, I think na ang isang story ay hindi lamang dapat umikot sa main characters. Of course, sila yung main characters, sa kanila ikot ang story. Parang mali yata yung sinabi ko. But what I mean is, give justice to your extra or supporting characters. I think that's the same sa saying na no man is an island. And just like that saying, hindi tatakbo ang isang story ng nakafocus lang sa dalawang main character. Dapat,
merong driving characters, motivating characters, ano bang tawag sa kanila, sa mga supporting characters, or dapat ang role ng supporting characters mo ay may epekto sa mga main characters mo. Kagaya nga na sinabi ko dun sa book, it's a domino effect. Yung sinasabi, dapat ng isang supporting character ay magkaroon ng effect sa main character, and that effect dapat ay mag-motivate or mag-lead sa isang decision, sa isang action na makatutulong sa improvement or sa build-up ng story. Meaning to say, hindi nandyan ang supporting characters mo as kabute, mushroom, as a mushroom na bigla na lang susulpot, I think, personally na bigla na lang susulpot sa isang scene, tapos parang wala lang effect. Para siyang nagiging filler, tama ba yung term? And feeling ko, hindi okay. Hindi ko alam. Pero feeling ko, mas okay kung hindi lang mag-serve as filler ang isang supporting character or extra. Kaya nga supporting character, sinusuportahan niya ang isang story at ang mga main character. In a way na meron siyang effect sa takbo ng istorya. Kung ano man ang effect na yan. And lastly, sa overall naman, ang bilis lang ko. Lastly, sa overall story, I think, ang pinakamahalaga na dapat nating tandaan is we express what we wanted to express sa isang story. And we portray, it's also important and an extra tip to portray real life events. Hindi man ganun ka-deep, pero alam niyo yung pwede ka kasing maglagay sa mga story mo ng bagay na usual mo lang nararanasan, mga ganun, para kapag naisulat mo yun at nabasa yun ng ibang tao, and they come to the point of experiencing the same thing, parang maaalala nila yung story mo, uy, nangyari ito sa ganito, ganyan. At may ibang effect talaga. Iba yung effect kapag ganun yung nangyari, na maaalala nila yung character mo dahil na-experience nila yung same thing na na-experience ng character mo. At mangyayari lang yun if you portray realistic events. Pag fantasy, okay lang. I mean, when I say realistic events, hindi siya yung is yung events na nangyayari talaga sa buhay ng tao. It doesn't have to be so deep, but portraying real life events I think is helpful para magkaroon ng impact ang story mo. Ano pa ba? Overall story, I think, yun nga, satisfaction na nabibigay sa'yo as a writer is very important as the impact that it gives to the readers. And the message of the story, I think, is the most important thing na i-consider mo as a writer. Ano ba yung gusto mong mangyari? And the message kasi hindi lang siya sa ending nga. Hindi lang yung lesson ng story sa ending. The lesson should stay in the story from the beginning until the end. Beginning yung laman ng bawat chapters at yung ending. Kasi I believe na although a story is fictional, yung message nun at yung epekto nun sa mga tao ay hindi fictional. Kasi kung anong nababasa ng mga tao sa mga sinusulat mo, sa mga sinusulat natin, malaki yung chance na magstay sa kanila yun. Magstay sa isip nila, magstay sa puso nila. And the thoughts and belief of your characters can also be the thoughts and beliefs of your readers. That's why, dapat maging careful ka sa pagsusulat ng mga thoughts and beliefs ng characters mo. Although, syempre, accepted naman yung magkakaiba ng thoughts, diba? Accepted naman yun. Pero, kung nagbigay ka ng problem or ng negative thought ng isang character, and negative feeling ng isang character, I think you need to address that sa ending. Kailangan mabigyan ng resolution yung problema na nilahad mo sa story mo. Para kasi if a problem in your story ay nagkaroon ng impact sa reader mo, if you address that problem while writing,
you're also addressing the problem na nagstay na sa isip ng reader mo. So, problems should not remain unsolved. Dapat ma-discuss yun sa story. Ito naman ay personal belief ko lang din ha. Pero, hindi ko naman siya all the time na-follow. Pero, yung mga highlight na ganun is dapat nabibigyan siya ng resolution. And, yun nga, the message of the story is very important. So, yun, ganun ako magsulat. Sobrang random na sinabi ko, tapos parang ang gulo-gulo ng mga sinabi ko, pero ganun ako magsulat. And hindi ko to sinasabi just so I can promote and showcase and ipag-push masyado yung sarili ko sa inyo. Pero instead of giving writing tips kasi, I think mas okay din na i-share ko na lang din sa inyo kung paano ko magsusulat. But everything that I said is hindi ko naman pinupush or hindi ko naman pinipilit sa lahat ng writers na gawin din nila. Pero I think naman yung mga sinabi ko in general naman yun. Especially love what you're doing. Hindi lang limited sa pagbabasa. Yun. So, sana naintindihan nyo ako. Sana din ay may napulot kayong aral and motivation and inspiration sa mga sinabi ko. So, yun. Ang pinaka-last ko lang na gustong iwan sa inyo is continue writing, and darating din yung araw na makakamit din natin yung mga pangarap natin na maging isang published writer. Hindi ko alam kung lahat din nangangarap na maging ganun, but if it is your dream, then tiwala lang na darating yung araw na yun kung para talaga sa yun. Pero published writer ka man o hindi, it does matter sometimes, but hindi porket hindi ka published writer is mababa ka na. No, don't have that mindset. It's okay if you're not a published writer. It's okay if we're not a published writer, kasi dapat ang maging goal natin, nasa ang platform man tayo nagsusulat. Published ka man o hindi, gumagamit ka man ng Wattpad at ng iba pang writing platforms, ang mahalaga doon is yung sinusulat mo is gusto mong makapag-inspire ng tao, gusto mong makapagparating ng message, and you want to touch people's lives. And hopefully, yung tatlong yun is maging goal natin as a writer. So yun guys, so lagi kong sinasabi, keep writing and keep inspiring. Bye-bye. Thank you so much for watching this video, and you can suggest contents in the comment section below. And yun, thank you so much. God bless. Stay safe, stay healthy, and bye-bye. 난 지루해 대구리 만나